Oh, ito yung high-tech, oh. No, ayan, may mga... Yan, oh, NBI. Oh, ano yan? Naghugas kamay ngayon ang Palacio de Polvoron tungkol sa kapalpakan nila kagabi diyan sa Senado. Hindi umubra ang mga planong assassination laban po dito sa mga senador. Iyan po mismo ha, ay payag ni Senator Amy Marcos. Sabay-sabay po na naghugas kamay si John Vic Remulla, si Matibag at ang kanilang amo na si Bongbong Marcos. Pero hindi po nila ito pwedeng may tanggi dahil hindi po nagsisinungaling ang mga video na kumakalat po ngayon sa social media. May NBI agent po na nahuli, naiwan, no? Yung kanyang bag dyan sa Senado, kaya nadakip. At bukod po riyan, marami rin pong mga video footage na kumakalat na labas-pasok sa JSIS ang mga NBI agent sakay ng mga van. At ito naman, nag-trending rin po ang video ni Atty. Torion, nakitang-kita po, nagpa-flashlight ang NBI. At yung pinaka-trending ay yung nagbabarina na mga NBI agent dyan sa JSIS kung saan nandoon naman po yung emergency exit ng Senado. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin yung press call ni John Vic Remulla at ni Senator Alan Peter Cayetano para mag-guided po tayo sa ating usapin ngayong araw. Narito po. Kasama ko lang ang mga senador ngayon at nagpulong-pulong kami para makita talaga ako ng event. Chronology of events. At approximately 7:46, armed men tried to enter through the second floor but were stopped by Dausa. They had firearms with them, but Dausa fired a warning shot. They retreated at the back and started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. No one was hit, no one was wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate building, the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent me here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. These times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation. The President has given strict instructions, secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. I need that fully clear this time. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find it. We have all the security footages, and I'm here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them. What's the motive? First and foremost, we thank God that everyone is safe. We'd like to thank the President, Secretary Castoro, Secretary Remulla, who personally came here, Chief Kennedy Naritatis is here. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI, that there will be no untoward incidents. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na uwi na. At nagtataka kami what that meant. So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information, parating na dito yung articles of impeachment. So we decided to extend our focus and to mag-meeting na how we can prove by actions yung sinabi namin that this change in leadership is not about politics, it's not about impeachment. So at around that time na sinabi ni Senator Remulla, we heard noises, akala ni Senator Villanueva, paputok, fireworks. And I even went to the window at pinagalitan ako ng sister ko dahil we don't do that. But after a few minutes, may paputok na naman, then we smelled, and then I was already watching TV, hindi ko na ma-contact. And then tumawag yung nausaan na, sir, confirm na may shooter, hanggang dun lang. By the time tumawag na si Senator Remulla that calm everyone down, the work on the way, make sure na papasukin kami. So we agreed on a objective, comprehensive investigation. I expressed to the President, who was a senator before he became President, President Remulla, that of course the safety of my colleagues is very important, but yung integrity din ng Senado. The building is more than a building. In fact, it's not even a building, it's GSIS. But it represents the democracy of our country. So I'd like to thank you, kayo din sa media. No? I know you're also confused, but you decided to stay. So in the next few days lang, make sure lang na hindi tayo mag-infiltrate until we get to the bottom of this. No? So the OSA and the PNP under the direction of myself and Secretary Remulla is now going floor by floor, and we'll do the same sa kabilang building. We won't say any more operational details, but we will try to make sure na safe. I'll be here tomorrow. That's if I go home tonight. No? I'll be here and we'll do further. No? We'll stop there. Pasensya lang po kayo, we'll stop muna sa details. Mahirap po na iba-iba po mag-interview. So I'm directing the staff not to tell a lie, not to tell the whole truth, and to make sure that we cooperate with the PNP in their investigation. Who are the shooters and how many, sir? How many shooters, sir? How many? We still have to determine through CCTV footage kung sino po ilan talaga sila. Opo. So we cannot answer that with any details. Bakit sila nakapasok? Paano sila nakapasok? Sir, usahay mo na nagpaputok warning shot. Warning shot, saan din warning shot, and then they started firing in the air. That's as far as we know. Okay? That is not conclusive. We still have to review the footages. We'll stop at the work. Okay, so ayan ha, itinanggi ni John Vic Remulla na may kinalaman sila dyan dahil ang instruction daw ni BBM, hindi daw aristuhin si Bato. Pero bakit na nagkaroon ng kaguluhan dyan? Hindi ba ho sila nagkaintindihan sa instruction ni Bongbong Marcos? At ang nakapagtataka dyan, sabi ni Senator Cayetano, yung mga ibang senador nakatanggap ng impormasyon na mayroong mangyayaring kaguluhan kaya dapat kayo ay magsialisa na. Eh yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, yung 13, hindi po nagsialisan, yung majority ngayon, dahil nga doon sa impeachment na Inday Sara, articles of impeachment, ay nire-receive nila. So pag tiningnan po natin, may alam itong mga minority
grupo ni Itbulaga, anak ng kamote. At saka doon naman so sinabi ni John Vic na unang nagpaputok ang USA, siyempre depensa yun eh. Dahil nga may pumapasok sa loob po ng kanilang compound. Bantakin mo doon pa sa exit. Katabi lang po kasi yan ng GSIS at ang Senado. So para may partition lang yung pagitan yan. At doon po bumubuting-ting yung mga NBI. Mamaya, ipapakita po natin yung video. Tuloy lang natin ng konti. Dapat the word suspect kasi relates namin. Meron na conclusion na rin yung plan. But we told Secretary Mulya kung sino ang suspect kung susukat kung ano ang sinasabi nila kung sino sila. Perceived NBI daw? Perceived NBI, sir? We'll not confirm. No questions, sir. No, it's okay question, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawit. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there's a presumption of clarity na hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. Having said that, from the President down to the Secretaries, sila na rin silang tumawag, assures us na magiging independent at holds margin investigation. Perceived NBI po ba yung nakapasok? Perceived NBI ba, sir? Please do not ask questions that are leading. Pero sabi po kasi ni Secretary Mendoza, sir, Do SecDom. not ask questions that are How about Sen Bato? Please do not ask Senator Bato de la Rosa, how is he, sir? Bibigyan na lang sila ng details. Senator De La Rosa has been informed that we are doing sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant for us to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to put the protection of all the senators. Okay? Please. What's the walang motive pa, sir, You kay cannot, Nikita? you cannot ask questions of any details. We cannot start answers to that. Even kung paano po nakapasok, sir? So either we have to Nasa na sila? Sir, wala rin nag-pursue, sir. Wala nag-umabol. Protection ng number one One reason we cannot tell you, ongoing pa. Ongoing pa, there's two buildings. So if it's ongoing, we don't have to also call this telegraph dun sa investigation. We're all doing what we can. And the SA is there, the PNP, the Chief PNP, binigyan ng specific instructions ni SIL. But the Senate is safe. Senate is safe, sir? We are sweeping all the floors. We have asked those non-essential personnel to leave, and we will investigate each and every person in that are not essential here. May pasok po ang Senado bukas? So far, yes. I'll decide mamaya. But so far, kasi nga, yung articles of impeachment at may meeting coordination ang lahat ng heads. Having said that, may I also appeal to any of you or anyone in the Senate kung may issues kayo na you think it will help the investigation, submit it to us. Kasi maraming allegation, maraming denial. We have FB Live, sir. Yes. We have FB Live. Meron kayong videos, please submit it to us sa our Sir, Okay, so ang malinaw po dyan ay hindi pa ho nila tinukoy kung NBI ba ang nasa likod ng kaguluhan at mga nagbabarina doon sa GSIS para hindi ho sila mapasok sa kanilang statement. Pero putang ina, sigurado na po tayo dyan na NBI may pakana dyan. O narito, tingnan mo, bakit po ang NBI ay bigla hong nagtawag ng media para magpa-interview, para itanggiho yung mga kasinungalingan po nila. Narito po, GMA 7, tinawag nila. Narito, pakinggan natin. po kami ng linaw kasi kanina pa kami blanco ano ba talaga nangyayari doon sa Senado pati itong mga senador natin hindi nila alam nasa Facebook live sila hindi nila alam kung ano ba talaga yung nangyayari. Please shed light. Well, unang-una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako, nasabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap na ako kayo sa inyo pong reporters, nagkonsulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel. Dahil meron po kami planning mula pa po kaninang umaga. At lahat po ng opisyal, mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandito po kami for a 3-day workshop and planning dito po sa Sequoia. At panahon na nga po namin ng fellowship, nakatanggap ako ng tawag kay Senator Loren na palisin ko raw po yung mga agent na NBI. Sabi ko, wala kaming agent dyan. At wala naman po talaga. Kasi daw nagpaputok. So sabi ko, iniimbestigahan nyo, pahuli nyo. Pahuli nyo yung mga nagpapaputok. Dahil sigurado ko, wala kaming tao na nandiyan dyan sa loob ng Senado. Wala daw tao, anak ng kagwang. Kung kanina po yun na-establish natin na walang NBI na pumasok sa Senado kanina po. Wala po. At ito po, pwede nga, papapakita rito, nagpe-fellowship po kami. Kanina tumawag, nagkakantahan nga po, maingay, hindi ko marinig yung masyado yung sinasabi ni Senator Loren. Tapos sabi niya, naka-speakerphone ka, ganyan, andan dito, inutusan nila ako, pumunta ka rito, mag-imbestiga ka. Eh, ang problema po, napapagbintangan na kami nagpaputok. Paano naman po kami pupunta? Baka masubo naman po yung aming mga ahente. At maturo pa, mapagbintangan, maraming tao ron, magkagulo po lalo. Putang inang NBI director na to. Information kung anong nangyari ngayon sa Senado. Wala akong naibigay sa inyong information whatsoever. Wala po dahil dapat sila po yan eh. Meron po silang sergeant at arms. Ang nakikita ko lang, nanonood din lang po ako sa Facebook na maraming mga kalalakihan na hindi naman Marines, mga naka-long arm po. At nagkakagulo, may nakita pa ako nagbabarena. Yung mga ganun po ba yung nangyayari kong senaryo sa Facebook ko lang po din nakikita. Ma'am na may nagbabarina. Ay, Abil, magandang gabi. Wala pong ganun. Baka dapat, Emil, ang tanongin nyo dito, sila konsulta din sila yung media eh. Wala po kaming ganun na operation. Unang-una, wala naman pong utos sa amin. Ang sinasabi ko nga po, there will be an interagency collaboration po, may meeting pa, bago po magkaroon ng decision kung talagang mag-i-implement po ng warrant. At sabi ko nga po, meron na po Supreme Court case, tinitingnan din po namin yung direction yan. Kausap ko lang po si Secretary Bida at sinasabi niya nga sa akin, maghintay tayo ng instruction ha, wala tayong gagawin. Mula pa po kahapon yun, wala po kaming preparation whatsoever. Katunayan, mula po kaninang umaga kami po lahat ng mga opisyales at mga staff na kasali dito sa planning, nandito lang po kami. Hindi po ako umalis dito sa Sequoia Hotel. Nananawagan siya sa DILG, sa PNP. So, kami ano, nag-responde dyan, si Chief PNP na natin, DILG, si Secretary Remulla ng DILG, at ngayon nagpupulong sila. At hindi yung Chico, nanawagan siya. Opo. Si Secretary Bida, nanawagan sa inyo sa NBI. Ano po ba yung Chief Alam o tutulak din kayo patungkol sila para magpagpulong sa kanya ngayon?
Well, may instruction na po sa akin na dito lang kami, hindi po kami pupunta ron. Kami na nga po yung pinagbibintangan. Baka mahirap po pag pumunta kami ron eh. May maturo sa amin doon nakasama ko. Ayan po, todo tanggi na po dito si Matibag. Putang ina, si Loren Ligarda daw tumawag sa kanya. Alam ko si Pia Cayetano eh. Tumawag eh, nagkwento nga si Pia kagabi. Tinawagan ka, tagalit ka pa na bakit daw pasigaw si Pia Cayetano. Wala na, sabog rin to si Matibag. At ito sinabi niya dyan, wala daw silang pinapadala na NBI agent, no? Kahit alam naman natin maraming NBI agent. Nagpa-interview muli siya sa Net 25. Anak ng kagwang magkaiba yung kanyang statement at umamin siya na mayroon pinadala silang NBI agent dyan sa GSIS. O, narito pakinggan natin, anak ng kamuting mga sinungaling na to. Okay, grabe din. Pero, direct po, ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado. At imposible rin naman po na may makapasok doon dahil nakalockdown na po yan. Ang usaang nagbabantay dyan, may 2 guards, may security. At sa pagkakaalam ko, may mga pumasok pa pong marine. So, hindi naman po yata kapaniwala na makakapasok doon yung mga NBI agent. Pangalawa po, kami po nandito, mula pa po ng umaga, pero po kami planning, buong araw po kami nandito. Mula po sa akin, hanggang sa mga official po namin, nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami nagkaroon ng planning po. Ilawin po natin na meron kayo piyadra doon, GSIS. Tama po, sa GSIS, meron pong few agents na pinadalapan na request po, paano po yun, ni GM Rick Miloso, may letter nga po yan na pinadala sa amin. Para mapatulong lamang po na i-secure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secure po yung premises and the personnel po ng GSIS. Ito po yung 46 person. Mga ganun po. Yun lang po kasi actually, binasa ko lang po yung instruction sa akin deputy na magpadala lang doon, mag-respond doon sa letter po na pinadala po ni GM Rick Miloso. Para saan po yung presence ng mga request? Para ano i-video? Ano lang po, mag-clearing lang, ituro lang po kasi meron doon pong mga exit points and entry points na gusto nila masara. Saka ma-check din po, mag-check sila doon sa may helipad na gusto nila po wala muna mag-access po. Ano Ganun po po yan. natin kay Okay, huli ka, Matibag, no? Inamin niya na nagpadala siya ng mga NBI agents dyan sa GSIS. Tandaan po natin ang GSIS building, katabi lang po yan ng Senado. So ano ang ginawa daw ng mga NBI dyan? Para daw i-secure ang GSIS. Bakit i-secure? At yung mga exit point daw i-secure. Anong i-secure? Pinagbabari na nga ho ninyo, pinagbubutas nga ho ninyo eh. Ayan na po ang maliwanag. Pero ang sabi niya 4 to 6. 4 to 6 daw na na NBI, hindi 4 to 6 Matibag. Yan ang tayo eh. Ban-ban yung pumunta doon. Mamaya ipakita po natin yung mga video. Pakinggan po muna natin yung amo nilang sinungaling din para makumpleto po natin yung ating pinag-uusapan na itinanggi po nila ngayong naghugas kamay yung nangyayari dyan sa Senate SEDS kagabi. Ito yung amo nila. Oh. Huli rin po yung amo nila dito. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na uniforme sa loob sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, 2 klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Doon sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga doon sila. Ang pagtrabaho nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maipita sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Wala na, huli na. Huli na po si Bongbong Marcos dito. Anong sabi niya? Nung lumabas yung nung alas 4 ang utos ng Supreme Court, ang sabi niya kay Matibag, umalis kayo dyan. So inutusan niya talaga si Matibag, kagahapon, ang instruction niya ay arestuhin si Senator Bato. Pero bakit sinasabi nila na walang utos na arestuhin? At bakit sinabi nila wala po silang pinadeploy na NBI dyan sa Senado? Nag-deploy kayo nyo, anak ng kamote. Nag-deploy kayo ng maaga, napasok lang kayo sa Korte Suprema. Ang sinabi ho ninyo, back off tayo. Kaso nga lang, hindi nyo sinabi lahat na magsialisan kayo mga NBI. Si Matibag lang ang umalis. So yung operatiba ng NBI sa GSI is tuloy-tuloy. Anak ng kamote naman talaga eh. So huli na naman. O paano to, Nyor? Ikaw daw nag-utos. Sabi ng kapatid mong si Amy Marcos, sabi ni Bongbong, wala akong inuutos eh. Pero huli siya sa bibig niya. Ang sabi naman ng kapatid niya, si BBM ang nag-utos. O narito, pakinggan natin yung kapatid niyang nanginginig din eh.
Okay, ngayon bibisitahin ko muna itong opisina ko. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa aking mga tauhan kasi kanina nagputukan, patay lahat ng ilaw. Ngayon lang ako nakakakit eh. Grabe itong nangyari dito. Bakit naman inatake yung Senado? Hindi ko akalain na mangyayari ito dito sa Senate ng Republika ng Pilipinas. Ganito na lang ang turing nila sa amin at ang balita, palibasa lahat sila nagdi-deny. Ang next daw na sasabihin, gawa-gawa lang namin to para mahawakan ang liderato ng Senado at pagtakpan ang impeachment. Ano ba namang kalokohan to? Eto na nga at nagtatago kami dito sa barilan, putukan at siege ng Senado. Sasabihin pa na gawa-gawa daw namin kasi lahat sila denied to death, walang nag-utos, nalusubin ng Senado, walang may kinalaman, wala ang talagang mananagot. Eto na naman tayo. Flood control na naman ba? Andito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam pero putukan tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon. Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan. Hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din. Kaya hindi na namin maintindihan, ano ba totoo? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege? Ayan na po, na-establish na po natin yung assassination sa Senado. Arestuhin daw si Bato kahit maraming madamay, kahit may mamatay. Arrest Bato at all costs. Sino nag-utos? Si Bungit. Ayan na, magkapatid na ngayon ang nagbabanggaan. No? Tagal naman din sila nagbanggaan. O hito naman ho, paano to Matibag at Bongbong Marcos, sinabi ho ninyo, wala kayong NBI na dineploy dyan. Wala kayong inutos na NBI. Pero ito may nahuli po ang Senado na NBI agent. O putang ina binalikan kasi yung bag kaya nahuli, anak ng kamote. Pakinggan natin muli, si Mangga. Nakakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent, na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung saan nagmula yung putukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Siniman siya daw yung nag-order sa kanila, nalusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. O ayan, kamalas-malas ni Matibag dito Yung agent niya ay naiwan yung tactical bag, binalikan pa, anak ng kamote, di bulilyaso lalo ngayon. O, paano na to ngayon? Attorney, sino yung attorney na yun Punta nag-utos daw sa kanila, yun yata yung leader. Pero hito naman po yung asawa ng agent na nabulilyaso. O, pumunta dyan sa Senado, patay tayo diya. O. Nagulat po, naiyak po ako. Emosyonal ang nagpakilala ang asawa ng isang volunteer ng National Bureau of Investigation na naaresto umano kagabi matapos ang nangyaring gulo sa Senado. Pasado alas 12:30 na madaling araw siya dumating kasama ang kanilang abogado. Nalaman daw nila na naaresto umano 44 anyo sa volunteer ng NBI mula sa kanyang katrabaho. Tinawagan po ako nung kasama niya pong volunteer din po na yun nga po, inaresto daw ko siya. Nandito kami ngayon para malaman kung totoo nga nakakulong at para malaman kung ano yung sitwasyon niya and also para malaman kung ano yung basis kung bakit siya hinuli. Sa impormasyon namang ibinahagi ng asawa at abogado, mahigit 5 taon na raw nagtatrabaho bilang volunteer sa NBI ang umano'y inaresto. Nang tanungin kung ano ang trabaho ng isang volunteer. Anytime po, lahat po. Driver po, basta kung pinapagawa sa kanya. Siya po isang volunteer. Volunteer po sa NBI. Hindi po siya agent, volunteer lang po siya doon. When we say volunteer Parang rank and file lang po siya doon. Hindi siya empleyado talaga. nakipag-usap sila sa mga security guard. Matapos sa mahigit 20 minuto, bigo sila makapasok kaya nagpa siyang umalis muna. Ang feedback po namin mula sa security guard is they already coordinated with the Sergeant at Arms daw and wala daw info whether or not may naka-detain dun sa custody ng Senate. So they cannot confirm at this point or they did not deny if may naka-detain. Unfortunately, they denied us entrance and we cannot force our way of course within the Senate premises. Ngayon ko lang nalaman na meron palang NBI volunteer na sa rank and file, hindi empleyado. Tapos lahat ng inuutos ng NBI ay gagawin. Putang ina. Malusot pa kayo, hinayupan kayo. Walang volunteer sa NBI. Lahat yan mga empleyado, lahat yan mga agent. May mga bayad yan, galing sa kaban ng bayan, galing sa mga taxpayer. Kayo naman huli na kayo, dumidinay pa kayo. O paano ito, Milvin Matibag at Bongbong Marcos, John Vic Remulla, may nahuli ng NBI. Itanggi nyo pa kaya ito? O hito naman, panoorin natin yung mga nagbabarina ng mga NBI dyan sa GSIS. Itatanggi pa rin ho ba ninyo ito? Putang ina. Managot kayo sa batas. O narito po yung mga nagbabari ng personal ng NBI. O ayan na. GSIS po yan Ayan na. Binabarina na ng mga hinayupak. Daming barina dalawa, tatlo pa nga. Hawak nila.
Pinakita ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Mag-deploy sila lahat. Sino kaya nakapag-deploy na? Para mga bida. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may Parang langgam. yung action na yun. Okay, napakita namin yan. Kaya. Kasama namin yung NBI. Sige. Okay. Ganito. Oy, magdi-deploy daw lahat kasama mga NBI, oh. Sipa nga ito. Hindi na nila manan. Ayan mo na, iba mo na isang. Iba na, nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa, iba mo na. Iba mo na sila. Baon mo na daw. Ayan na, ha. Sisirain na po yung pinto dyan. Yan po yung sinisira nila. Emergency exit po yan sa Senado. Tangin na matibag, sabi nyo, aayusin. Sinisira nyo. Hindi na barina, anak nakamuti itong mga ito. Ayan, oh. Isa, dalawa. Meron pang high-tech dyan na barina, gagamitin nila. So, ito yung high-tech, oh. No, ayan, may mga... Yan, oh, NBI. Oh, ano yan? Ano yung pumasok doon matibag habang nagbabarina? Hindi yan NBI? Ayan, oh, damit kitang-kita, oh. Oh. Ayan, oh. Tingnan nyo po, may NBI. Sabihin nyo po, hindi ito mga NBI. Ayan, high-tech ang barina, oh. Ilan, gumastos na sila. Sinira na nila. Yan, oh, NBI, oh. O, taka na, kami naman, NBI din. Oh. Sila sir. Sir, temporary ano, ilalak naman. Batayin nito. Oh. Ayan ha, yung likod dyan ay Senado. Bakit yung binabarina yan? I-emergency exit nga ho yan ng Senado. Dahil dyan kayo papasok mga hunghang. O huli na kayo, bungit dito. So tapos sasabihin ninyo, walang NBI. Putang ina, anong pinanggagawa nila dyan? O ito pa, matibag. Para makita ho natin yung kasinungalingan ho mo ninyo, yung sinasabi mong walang NBI. O narito po yung kuha naman ni Atty. Torion. O narito. Ayan o, NBI, nagpa-flashlight. O tangina. Tapos sasabihin ninyo, walang NBI yan o. O, panoorin natin. Ayan o, may mga flashlight pa o. Uniform NBI pa o. Hindi naman siya ano. Tinay ko sa Instagram, share ko lang. Okay. Ngayon, sasabihin mo, Bongbong Marcos at Matibag, na walang NBI kayong dineploy dyan. O sino yung mga yan? Sabi 4 to 6 daw yung dineploy. Ang dami naman nun. Anak ng kamuti. O ito. Ito yung patunay na hindi po 4 to 6 po yung dineploy na NBI dyan sa GSIS na sabi ni Matibag, inaayos lang daw yung mga exit, mga entrance. Ulol, sinisira nyo para dun papasok yung mga operatiba ninyo. Narito naman, panoorin natin ang video nito. Ito po yung Senate entrance. Itong katabi ay GSIS yan. Dito lang po sa katabi na to makikita natin. Kasi itong katabi ay GSIS, hindi na to jurisdiction ng Senate. Nandito sa gate na to itong mga operatiba ng National Bureau of Investigation kung saan ay nakaantabay nga sila dito sa tabi ng Senado. Yan. Sabihin mo Matibag na 4 to 6 yung dineploy ninyo. Tangin ang dami niyan. Diyan sa GSIS, sasabihin mo 4 to 6. Tangin ang sinungaling tong si Matibag talaga, no, palpak ka Matibag. Kaya magdasal lang kayo na ma-impeach si Inday Sara kasi kung hindi ma-impeach, lahat kayo walis, oh. Tangin na, ang dami ng mga yan. Sabihin mo 4 to 6 na, na pinadala, hindi, oh. Marami po ito. O sabi nga doon sa video, para daw mga langgam, nagsidatingan daw, mga NBI, eh. Ito sa GSIS yan, ha. Tuloy natin. Ayan po sila, mga naka-full battered gear sila, mga naka-bulletproof vest. Nandito mismo ngayon sa may gilid ng GSIS. Para nagme-meeting na sila ngayon dyan. Pero sabi nga nitong si Office of the Senate, Sergeant at Arms, Retired General Maoplasca, ay kung wala silang may papakitang warrant mula sa ating korte, no, sa Philippine Court, ay hindi nila nakakita na risk. Hindi sila ng warrant. Ito na kayo sa kahit nasa custody nga siya ng Senado at nasa Senate Protective Custody. Okay. So ito, alam ito ng Sergeant at Arms, no, na mayroong talagang mga NBI. So, kitang-kita nila, katabi lang. So malamang, ito po yung mga lumusog, no? Sila po yung grupo na nagbabarina naman doon sa exit ng Senado na, putang ina, partition lang naman yan eh, Senado at GSIS. Kasi yung Senado, building man yan ng GSIS, so nagrenta lang ang Senate dyan sa GSIS. So doon pumasok ang operatiba ni Bongbong Marcos at Matibag. 4 to 6 daw ha, pero ang dami. O ito pa, panoorin po ninyo, putang ina, sobrang sinungaling itong hinayupak ng gobyerno ni Bangag. Napakadami na ban na pumapasok. 4 to 6 ba Matibag? O yan, may pumasok po yan sa GSIS. May escort pa na kapulisan, isang van. O isa. Ilan na yon? 16-seater yon. Dalawa, yan. Ilan yon? 22 pa, 16, 30 plus, 40, 50 na. Ito pa. O ang dami ninyo. Mga 60 kayo. O siguro more or less naka 50 to 60 na NBI agent ang idineploy ni Matibag ng gabing yon, kagabi. Pero ang sabi ni Bungik, wala daw silang dinideploy. Pero ito GSIS yan. Nakita nyo yung gate na yan, nakalagay GSIS. Diyan pumasok yung mga operatiba at meron pang nakatambay na van. 16-seater man ang mga yan. Yan ang NBI, putang ina, mga 50. 50 plus na NBI agent ang gustong manggulo dyan sa Senado. Saan dadaan? Sa emergency exit ng Senate. Nandoon sa building ng GSIS, nagbabarina ang mga animal. O tingnan mo. I-play natin yung pagbabarina ulit nila
pero background lang. Kwento-kwento tayo para meron kayong maaninag. Oh, yung kasinungalingan nila ngayon, nabibisto na ho. Kasi, ayan oh. Ano po yung ginagawa ho nila ninyo dyan? Oh, naglalaro kayo ng jackstone. Ayan oh. Inaayos daw nila yung mga exit point. Hindi nyo inaayos, sinisira ho ninyo. Yan ho ay paglabag sa saligang batas. Kasong kriminal po ang inyong kakaharapin dyan. No, bakit nyo sinisira yung exit ng ng Senado? O kasama po yung mga NBI agent yung tumatay. Ang tanong yung taong ito, sino po yung tinatawagan niya, no? Si ano ba, yung pinakabus ba ng operasyon ng operatiba? No, na dineploy dyan sa Senado? Lahat dapat ng mga taong ito, lalo na itong animal na, yan, nagtawag-tawag na yan, dapat ipatawag yan sa Senado. At tanungin, ang dami ninyo, bakit yung sinisira ninyo ang pinto, yan po ay exit ng Senado. At meron pang mga NBI na nagsidatingan, mga armado pa. So pag nasira dyan papasok, malamang, no? Ang mga ahente ng NBI na tauhan ni Matibag at ni Bangag. Ready to fight ng mga NBI. No? Takina, sir, sino ka man, sir? Lumutang ka na, sir, makukulong ka, sir. Makakasuhan kayo, sir. Sumunod kayo sa illegal na utos. Puta, makukulong kayong lahat dyan. Yung turo-turo ninyo dyan, sir. Oh, ayan, oh. Dapat ito. Sana nakarating ang bidyong ito sa Senado. Malamang nakarating na ho. At kita naman yung mga mukha na yan. Putang pagkakasuhan kayo. Gusto nyong kumita, gusto nyong magkamkam ng mali-malitang pera, pero mabibilanggo kayong lahat dito. Subistado po ang kasinungalingan ni Bongbong Marcos Matibag dahil may mga video, buti na lang, may mga social media na ngayon, may mga vlogger na kahit gaano ka pagsisinungaling ni Bongbong, o tingnan mo, tingnan nyo dito, merong NBI papasok dyan, may NBI, ayan o, kitang-kita man sir, ang bulletproof mo sir, NBI ready to fight ang grupo ni Matibag ngayon. Ano po, kaya ang isasagot dito ni Matibag na kasinungalingan at ni Bongbong Marcos kahit may mga ebidensya na po na kumakalat sa social media na may dineploy sila na NBI, mga more or less 50 to 60 NBI agents dyan sa Senado para manggulo, para magkaroon ng tinatawag na Senate siege.